report po namin sa Group 3 ang kalidad ng edukasyon. So starting off, ang kalidad ng edukasyon ay isa sa mga pangunahing issue sa sektor ng edukasyon ay kung dekalidad o mataas ba ang klase ng edukasyon na nagbibigay ng mga paaralan sa mga mag-aaral. Iba-iba ang paraan upang masuri ang kalidad ng edukasyon. Kasama na rito ang iba't ibang standardized test na pinasasagutan sa mga mag-aaral katulad ng tinatawag nilang National Achievement Test. Ang mga standardized test na ito ay karaniwang tinutuligsan na hindi sapat ang sukatin ang kalidad ng edukasyon sa kadahilanang ang mga ito ay nagbibigay ng labis at tuon na kakayahan lamang ng mga mag-aaral na kumabisa ng nilalaman ng mga aralin ng walang malalim na pagkaunawa sa mga ito. Mayroon din namang mga gumagamit ng rankings ng mga paaralan upang tignan ang kalidad ng edukasyon. Katulad ng naunang nabanggit na paraan, may sariling kahinaan din ang ganitong pamamaraan. Una, ito ay karaniwang nakabatay sa uri ng mga guro na mayroon ng paaralan. Ang pangkaraniwang tanong na sa mga ganitong pamamaraan ng pagsukat ng kalidad ng edukasyon ay ilan sa mga guro sa paaralan ay may master o doctor degree at ilan ang kanilang naisulat na lathalain bilang ambag sa kanilang disiplina. Ang suliranin sa ganitong pamamaraan ay labis itong nakatuon sa kung sino ang mga guro at ano ang kanilang mga tagumpay kahit na ang mga tagumpay na ito ay hindi naman lubos na konektado sa mismong kakayahan magturo at sa kaalaman ng mag-aaral. Sa makatuwid, isa rin itong kapuna-punang pamamaraan ng pagsukat ng kalidad sa edukasyon dahil ito ay karaniwang nakabase sa kakayahan ng isang paaralan, hindi ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa kabuuan. Next po ay ang mga suliraning pang-edukasyon sa Pilipinas. Ang kalidad ng edukasyon sa isang bansa ay nakabatay sa kung gaano ka-epektibo sa pagbibigay ng maayos na kaalaman sa mga mag-aaral. Sa Pilipinas, maraming suliranin na nagiging hadlang sa pag-unlad ng edukasyon tulad ng kakulangan sa pasilidad, mga kagamitan, at maayos sa sistema ng pagtuturo. Ang mga problemang ito ay maaaring matagal bago maresolba. Lalo na kung hindi agad matutugunan ang mga pangunahing sanhi nito. Ang layunin ay maresolba ang mga suliraning ito upang mapanatiling dekalidad ang edukasyon sa bansa. Ngunit maresolba ang mga ito, bago ito maresolba, mahalagang malaman muna kung ano-ano ang mga problema nang sa gayon ay na makabuo ng mga hakbang upang masagot ang mga isyong na kaakibat ng mga ito. Sa mga pader, dingding kagamitan at iba pa na bumubuo sa mga paaralan at sa mga iba na panggusali na bumubuo sa ating bansa ay hindi lamang galing sa sariling pera ng mga tao, kundi pera rin ng ibang nakokolekta mula sa mga buwis na ipinapasa sa gobyerno. Libo-libo ang nagagawa at nakabandona at inayos muli. Kabilang na rin dito ang mga pampublikong paaralan na ipinatatayo sa iba't ibang sulok ng ating bansa para sa pag-aaral at ikabubuti ng mga estudyante. Masaklat man minsan pero ang suliraning ito ay hindi niya bibigyang kabahalagahan masyado at isasantabi para sa susunod. Ang mga gusali at mga struktura na rito ay tinatawag na infrastruktura. Ito ang tawag sa mga struktura na ginagawa bilang tugon sa pangangailangan ng isang komunidad, katulad ng mga eskwelahan, kalsada, tulay at iba pa.
Ang mga eskwela na ito ay sa ilalim ng DPWH o Department of Public Works and Highways and pinapangalagaan ng DepEd. Inanunsyo ng DepEd na noong 2016 mahigit sa 9,000 silid-aralan ang naipagawa sa Ilocos, Calabarzon at Central Luzon. Ito ay tinaguri ang unang yugto ng PPP o Proyektong Public-Private Partnership for School Infrastructure Project o PSIP. Inabot sa mahigit 16 billion ang kahalagaan na hindi pa din sapat para sa lahat. Halos abutin ng 17,000 mga silid-aralan na ipatayo sa buong bansa. Pataas ang pangangailangan ng mga silid-aralan ayon sa DPWH simula noong 2019. Na ngayong mahigit sa 4,000 mga silid-aralan na naipagawa noong 2020 na umabot din sa budget na 13.24 billion na nilaan para sa 2019 General Appropriation Act. Batay sa DepEd, ang mga naipagawang silid-aralan ay napagkaantala sa pagpapatayo dahil sa pre-construction. Mga suliranin sa pagtuturo. Ang suliranin sa pagtuturo ay tumutukoy sa iba't ibang hamon o problemang kinakaharap ng mga guro sa proseso ng pagtuturo at paghubog ng kaalaman ng kanilang mga mag-aaral. Ang mga suliraning ito ay maaari makaapekto sa kalidad ng edukasyon, kahusayan ng guro at pagkatuto ng mga estudyante. Ang mga suliraning nakapaloob sa kategoryang ito ay ang mga isyu na konektado sa relasyon ng guro at mga mag-aaral. Hindi angkop na kasanayan para sa mga guro. Ang pagiging guro ay isa sa mga propesyon na mahigpit na binabantayan ng pamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga guro ay may tinatawag na Licensure Exam for Teachers o mas kinikilala bilang LET. Obligado ang lahat sa nagdanais na magturo sa formal na edukasyon na sumailalim sa LET. Ang mga papasa lamang sa exam na ito ay hihirangin bilang lisensyadong guro. Pangalawa, propesiyang tumutupad sa sarili o self-fulfilling prophecy. Isa sa mga posibleng suliranin sa pagtuturo ay nakasalalay sa interaksyon ng guro at ng mga mag-aaral. Ang self-fulfilling prophecy ay isang konsepto sa pag-aaral ng mga siyentistang panlipunan. Batay sa socio-psychological na konseptong ito, ang iniisip o pinagpapalagay ng isang tao na maaaring mangyari sa hinaharap ay nakakaapekto sa kanyang kilos at gawa sa kasalukuyan. Sa paraang nagpapalaki ng tsansa na mangyari ang kanyang pinaniniwalaan, kahit na ang lahat ng ito ay lingid sa kanyang kaalaman. Meron din tayong kinikilala bilang Pygmalion Effect. Ito ay isang uri ng self-fulfilling prophecy na nakita ng mga scientista pagdating sa pagtuturo. Sa madaling salita, kung naniniwala ang isang guro, magulang, o pinuno na may kakayahan ng isang individual na magtagumpay, mas malaki ang posibilidad na magpursige at magtagumpay ito dahil sa positibong pananaw na ipinapakita sa kanya. Meron din tayong kinikilalang Rosenthal Effect. Ito ay isang psychological na konsepto na nagsasaad na ang inaasahan ng isang tao sa iba ay maaaring makaapekto sa pagganap ng taong iyon. Ibig sabihin, kapag ang isang individual ay may mataas na inaasahan sa isang tao, may posibilidad na ito ay magsikap upang matugunan o lampasan ang mga inaasahang iyon. Ang mga suliranin na kabilang sa kategoryang ito ay mga suliranin ng mismong mag-aaral base sa kanyang physical na kalusugan at kanyang asal na maaaring maging hadlang upang maging epektibo sa proseso ng pagkatuto. Una, kakulangan sa kalusugan ng mag-aaral. Mahalagang bigyan ng pansin ang kalusugan ng mag-aaral. Malaki ang epekto ng kalusugan ng mag-aaral sa kanyang kakayahang matuto. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga mag-aaral na kulang ang nakukuhang nutrisyon o mga tinatawag na malnourished ay karaniwang nakikitaan ng kahinaan sa pag-aaral. Ang mga batang malnourished ay nakikita sa mga estadistika na mas mahina
ang pagkakaintindi sa pagtutuos at pagbabasa at mas karaniwan para sa mga malnourished kaysa sa malulusog na bata na hindi makapasok sa tamang baitang sa takdang panahon. Mahalagang mabantayan ang nutrisyon ng isang bata hindi lamang sa panahon ng kanyang pag-aaral. Bagkus, dapat itong nagsimula habang siya ay nasa sinapupunuan pa lamang ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng ina sa sarili niyang nutrisyon. Ito ay dahil ang uri ng dieta ng isang ina sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay maaaring makaapekto sa pag-uugali at katalinuhan ng kanyang anak. Bakit nga ba posibleng magkakaroon ng malnutrition ang mga mag-aaral? Ito ay dulot ng hindi pagkain ng masustansyang pagkain. Ito ay maaaring dahil sa kahirapan o kawalang interes sa mga naturang pagkain. Upang matugunan ang suliranin sa kalusugan ng mga mag-aaral, inilunsad ng DepEd, International Institute of Rural Reconstruction or IRR, at Kagawaran ng Agham at Teknolohiya, Food and Nutrition Research Institute, ang mga proyekto na tulad ng School-Based Eating Program, Gulayan sa Paaralan Program, at Nutrition Education Program. Samantala, nagsasagawa naman ang DOH ng mga libreng school-based immunization na pinagsimulan noong 2013 at mas pinalawak sa pakikipagtulungan sa DepEd at DILG noong 2015. Mga mag-aaral mula kindergarten hanggang ikapitong baitang ang target na mabakunahan sa ilalim ng programa. Layunin ng programa na maiiwas ang mga mag-aaral sa mga karaniwang sakit na mga kabataan na maaaring makaapekto sa kanilang pagtanda. Dagdag pa sa mga programang pangkalusugan para sa mga mag-aaral ay ang pagkakaroon ng pulisyang water, sanitation, and hygiene sa mga paaralan noong 2016. Itinataguyod nito ang pagkakaroon ng ligtas at malinis na kapaligiran sa paaralan at wastong kasanayan sa kalinisan ng mga mag-aaral. Pangalawa, pandaraya sa mga gawaing pang-akademiko. Malaking kasiraan sa pagiging epektibo ng proseso ng pagkatuto ang pandaraya. Sa katunayan, isa na marahil ang pandaraya sa pinakaseryosong problema sa edukasyon dahil ang epekto nito ay madarama hindi lamang sa kasalukuyang estado ng mag-aaral na nandaraya kundi pati na rin sa kanyang hinaharap. Masasabing nawawalan ng bisa ang proseso ng pagkatuto kapag laganap ang pandaraya sa paaralan. Sa proseso ng pagkatuto, ipinaiintindi ng guro sa mga mag-aaral ang mga kaalaman at kakayahang kailangan nilang makuha at kanilang mga leksyon. Mga suliranin sa pag-aaral. Bukod sa mga nabanggit na epekto ng pandaraya sa proseso ng isang mag-aaral sa pagkatuto, delikado rin na ipagsawalang bahala ang mga suliranin sa pandaraya sa paaralan dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang pandaraya ay maaaring makasanay ng mga mag-aaral. Batay sa pag-aaral na isinagawa ni Dr. Donald McCabe, ng International Center for Academic Integrity mula 2002 hanggang 2015. 95% ang humigit kumulang 70,000 na mag-aaral sa high school na kanyang ginawa ng survey mula sa mahigit na 24 na paaralan ay umamin na nakapandaya at kung hindi man sa pagsusulit, ay sa iba't ibang gawain pang-akademiko. Batay naman sa pananaliksik ni na Ases Berhan at Anthony Acefa de Salen noong 2014, ang pandaraya sa mga pagsusulit ay isang pandaigdigang issue.
Malaki raw ang epekto neto sa anumang anyo ng akademikong pandaraya sa buhay ng mga mag-aaral sapagkat maaari nila itong madala sa kani-kanilang mga magiging trabaho sa hinaharap. Nagpapakita rin to ng kawalan ng katapatan at profesionalismo na maaari makaapekto sa pakikipagkapwa at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mag-aaral. Pangalawa, nakasisira ng kredibilidad o reputasyon ng sistema ng edukasyon sa bansa ang laganap na pandaraya. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga cheating scandal o mga nakakahiyang pangyayari patungkol sa pandaraya ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Ito ay nangyayari na sa iba't ibang mga licensure exam tulad ng bar exam para sa mga nangangarap na maging abogado, nursing board exam, civil engineering board exam, at PNP entrance examination. Isa sa mga eskandalong ito ay nagdulot hindi lamang sa kahihiyan sa Pilipinas pati sa agam-agam sa tunay na kalidad ng mga profesional na mag-aaral sa paaralan sa bansa. Panghuli, posibleng mapahamak ang lipunan sa mga proyektong gawa ng mga mandaraya. Ang pagkasanay sa pandaraya ng mga profesional na walang sapat na kaalaman o kakayahan sa kanilang mga gawain ay maaari magdulot ng kapahamakan sa ibang tao at sa lipunan. Nararapat din na masiguro ang paghubog sa pagiging tapat ng mga mamamayan sa kanilang mga gawain sa murang edad pa lamang. Plagiarism. Ito ay tumutukoy sa pagkuha ng gawa o ideya ng ibang tao na walang maayos na pagkilala sa may gawa o pinanggalingan ng ideya o pagpresenta dito bilang isang sariling gawa o ideya. Sularin sa kalidad ng primaryang edukasyon bilang bahagi ng pagsisikap ng DepEd sa plano nitong reforma sa kalidad ng primaryang edukasyon sa Pilipinas. Lumahok ito sa Program for International Student Assessment PISA ng Organization for Economic Cooperation, ang development OECD noong 2018. Ang tuturang pag-aaral ay nakatuon sa mga mag-aaral na 15 taong gulang sa 79 na bansa. Sa larangan ng pagbasa, ang Pilipinas ay huli sa talaan. Nakukuha lamang ito ng 340. Panto sa karaniwang 48.7 na average sa OECD. Pumangalawa rin ito sa huli ng international. At pag-update sa curriculum ng K-12 sa pag-ayos ng mga posibilidad sa pag-aral, pagtatasa, pagpapaunlad, kakayahan sa mga guro sa pamamagitan ng mga professional development program, pakikisanghot at pakikipagtulungan sa lahat ng mga stakeholder. Ang pamamaraan ng hakbang sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon. Malaking hamon para sa DepEd at pamahalaan ang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa dahil bukod sa mababang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral sa PISA ng OECD. Mababa rin ang antas ng Pilipinas sa isinagawang survey ng International Institute for Management Development or IMD na sumusukat sa iba't ibang kakayahan ng mga mamamayan sa 66 na bansa mula sa ranggo nitong 45 noong 2017. Nasa ika-55 pesto ng bansa noong 2018. Ayon sa mulat ng IMD, ang pangunahing dahil nito ay ang mababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi umano magkatugma ang kurikulum ng mga paaralan sa bansa sa kinakailangan ng mga kumpanya. Ang hanggarang pagtugon sa mga rekomendasyon ng mga isinagawang pag-aaral ay sinang-ayunan ng mga politiko kabilang na si Sen. Sherwin Gatchalian na nagsabing tutugma ang mababang resulta ng mga survey sa mababang mean percentage score MPS or National Achievement Test or NAT ang mga mag-aaral na nasa ika-6 na baitang sa tatlong kasunod na taon mula 2016 hanggang 2018.
Upang matagunan ang suliranin sa mababang kalidad ng edukasyon, inihayag ni DepEd Secretary Leonor Briones na re-reviewin ang curriculum at pataasin ang mga kakayahang profesional ng mga guro at pinuno ng paaralan sa tulong ng National Educators Academy of the Philippines. Ibinahagi rin niya ang planong pagpapaigting sa mga ALS at pagpapatuloy din umano ng pamahalaan ang pagpapatayo ng mga paaralan ng pang-elementarya sa mga barangay at paaralang sekundarya sa ilang mga lugar na may kakulangan sa bansa. Ayon pa kay Briones, ang itinakdang estruktura ng senior high school ay isa ring paraan upang mas mapaangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Upang makasabay sa makabagong teknolohiya sa ika-21 siglo, inilunsad din ng DepEd ang Digital Rise program nito na nagalayang bigyan suporta ang pagpapatupad ng kasanayan sa impormasyon, media at teknolohiya na bahagi ng mga kurikulum ng K-12. Sa programang ito, inalaan ng kagaraawan na sa makapagtayo ng mga digital classroom at magamit ang nakahandang Open Educational Resource or OERs o learning materials sa pagtuturo ng mga guro at pag-aaral ng mga mag-aaral.